Okay. Continue tayo sa trabaho. Medyo antala yung paggawa natin dahil marami tayong customer na mga motor, change oil, ano pa, electrical. So ito, balik tayo guys. So ito pala yung dashboard o panel ng bunggong. Pakita. Iya. Ayan, iya bunggong. Ito, binaklas ni Mechanic 2001 guys dahil para matsiko yung mga sakit kasi karamihan ang problema ay nasa sakit lang, no? So pagbaklas natin, pakita ko ya. So ito, kailangan natin malinisan yung mga pin. So dito rin, ayan, tingnan nyo naman, oh. Ayan, pag mag-loose contact, o tingnan dito, magkaiba, oh. Ayan, dito walang dumi, dito masyadong marubi. Kailangan malihaan. Das ito may putol na, ayan. Ayan. So dito wala naman, linis lang yung mga pin, iangat lang ng konti kasi lubog na yung iba. So balik tayo sa issue. So ito guys, ang trabaho electrical. Una, hindi gumagana, walang karga yung battery. Tapos ko na napagana yung alternator. So karga na siya 13.8, no? So 14 point something. So maganda na. So ito na naman ang sunod, pinaayos ng may-ari. Itong temperature sensor, din itong fuel gauge kasi hindi gumagana. Ito naman sa speed meter at saka sa RPM, ito kailangan yan, sigurado ako itis natin yung linya pagbuo. Speed sensor andun sa transmission. Ito naman sigurado na naman tayo ay RPM sensor. Yan lang sa ano, yan sa injection pump. So para hindi haba ang oras, ito na pinaka-highlights natin guys, kung paano natin to paganahin, i-diagnose kung sira yung panel, itong fuel gauge, or yung floater na nandoon sa loob ng fuel tank, yung kasi yung sender. So ito yung receiver. So dito magre-receive kung level ng gasolina o krodo. Yon. So tiningnan ko guys, may bago ng sakit na nakakabit doon. Ang kaso lang, hindi gumagana tong fuel gauge, no? Hindi umaangat. So napansin ko agad, siguro baliktad yung pagkakabit nila ng wire, o di kaya sira na yung sender. So para sure tayo guys, pagaganahin muna natin to, bypass. Hindi mo natin ikabit sa sender, bypass lang muna natin. Tingnan natin kung gumagana tong fuel gauge, no? So kabit lang muna natin guys. Ito na guys, kabit muna natin. So punta tayo doon sa fuel tank. Yung floater, oh. So iba na yung socket. So ibig sabihin napalitan na to ng floater, no? Ito yung original na socket guys, ito. So dito nila kinabit, oh. Ayan. Ito yung original na socket. Original na socket. So dito nila kinabit, oh. So siguro mali, tingin ko lang. So dinugtungan ko na lang guys para pagkabit ko mamaya hindi na ako mahirapan. So ang gawin ni Mechanic 2001 ay bypass lang muna. Paganahin natin yung gauge doon. So ito, dire-diretso na lang kay base of dami naman tayong ginawa nito. So ayan, balik tayo doon sa gauge. So tapos na natin binaypass doon yung wire. Yung wire na yon ay papunta yun ng ano, gauge. So binaypass natin, ibig sabihin hindi natin ikinabit doon sa floater.
para lang i-probe natin kung hindi to sira yung fuel gauge. Pag umangat to guys, so hindi sira. Ang sira yung floater. So, sige, tingnan natin. On. On ya, Dre. On. Okay, balik. Ayan, nandikit na yung ano. Tingnan nyo, dahan-dahan ng umangat. So, ayan. Umangat na. So, ayan, umangat na. Pag i-off natin yung switch, siyempre na-stop din kasi wala nang supply. On. Ayan, umangat na. Ha? Umangat na siya guys. So, ibig sabihin walang problema. Off. Okay. Ganyan lang guys pag mag-diagnose o mag-troubleshoot ng fuel gauge kung okay siya o hindi. Kailangan lang tayo na mag-bypass, no? Para sigurado baka kung mapalitan natin ng bagong floater pagkatapos problema pa rin, ayaw umangat dahil siyempre sa linya kailangan talagang matrace yung linya, yung continuity, yung linya. So ito sigurado na tayo na ito walang problema, so si sender ang may problema. Kaso nga lang yung tinangnan ko kanina yung connection ng wire medyo baliktad, no? Sinusure ko lang kung hindi ba talaga sira tong ano. So once again, this is your Mechanic 2001. Our troubleshooting means no trouble for you. Sa mga nag-subscribe sa YouTube channel ko, thank you so much sa inyo guys. Sa mga bagong nag-subscribe, salamat sa inyong suporta. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka mapagbigyan nyo si Mechanic 2001. Hindi ko na lang maipakita. Ito na lang yung highlights natin ngayon. Yung fuel gauge not working. So ngayon, trabaho na siya. So ito na yung guys. Thank you so much. Ito singit ko na lang itong wire. Tatanggalin ko na to kasi nilagyan nila hard start daw yung makina, tagal umandar, kaya nilagyan nila ito. Kaso kala siguro nila yung heater ang may problema, so bypass na naman ginawa nila dun sa battery. Kaya hindi nila alam na nag hard start yung makina, tapos pag start ayaw na mandar, ayaw na mag start dahil may problema dun sa alternator, ayaw na magkarga. So tapos ko na yan na trabaho, maganda na yung charging system. So ito hindi ko na kailangan to tanggalin ko na to dahil okay naman yung heater, mayroon namang heater dyan. Pandar na ba? So yung video natin ay 0.4 minutes pa lang, so dagdagan natin para medyo haba-haba kunti. Sabi ko nga kanina ay tapos ko na itong maayos to, hindi ko na lang may pakita kasi mahirap kasi mag ng trabaho tapos hawak-hawak cellphone. So dumating si Dayang Mechanic, so ito na yon. So ipakita ko na lang sa inyo guys kung gumagana na ba tong alternator. Ayan, so dito na lang ako magkuha ng sige, pakita ko na sa inyo guys kung yung karga ng alternator. Sige, pandarin natin. Punos-punos na lang to. Ayan. Nung una kasi palit sila, charging ng battery. Nabukasan, palit na naman ng battery dahil naubos palagi yung battery. Paano hindi gumagana yung alternator. So start tayo. Hawakan mo kuya, ambil natin na yung
Ito lang guys. Tingnan lang. Set ko lang to. 20. Okay. Dito. Dito siguro kuya. Yan. Saan ba? Baka mahulog ha. Hawakan mo na lang. So ang big proof guys, kahit dito lang, walang problema. Ground yung negative. So yung positive, dito ko ilagay sa alternator. Ayan. Tingnan naman yung karga. Napakaganda oh. Ayan. Ayan. Ayan ang karga guys. Ayan. 14.5. Okay. Bonus na lang. So ang karga niya idle pa lang is 14.3. So pag-read kailangan 14 lang, 14.8, 14.7, hindi na lalagpas ng 15. Okay, thank you so much. Have a nice day.